Delikado ngayon mga tol ang kalagayan ng ating mga kababayan sa isang bansa na kung saan may nagaganap ngayong labanan mga tol. At nasa alert level 3 na nga ang nangyayari doon kaya pinapalikas na sila no ng ating gobyerno at pinag-aaralan na rin daw kung ito'y itataas na sa level 4 mga tol. Yan ang mga ilan sa mga balitang panonoorin natin. At isa pa ang China mga tol ay muling nagrereklamo at gustong alisin nila ang inilagay ng US dito sa ating bansa na missile system. Dahil natatakot sila na baka daw sila ay tirahin mga tol. Ako po, eto na naman ang China mga tol. Ito yung psycho war na ginagamit nila mga tol. Ang gusto nila alisan ng depensa ang Pilipinas para anytime na gustuhin nila mga tol, wag naman sana no na magsimula ng gulo eh wala tayong magagamit laban sa kanila. Anyway, ito'y panoorin natin mula rito kay Philippines Trending News. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. At syempre magbigay ka na rin ng iyong komento at iyong opinion sa mga ganitong klaseng balita. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Samantala nanindigan nitong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi ho nagsisilbing banta sa China ang i-deploy na US Intermediate Range Missile System sa bahagi ng Luzon. Pero mo mga tol, dapat nga tayo ang nagsasabi sa kanya nan eh. Banta sa ating bansa mga tol, yung paglapit ng mga barko nila sa atin. Paglapit ng mga warship nila, paglapit ng mga Coast Guard nila, pagdagsa ng daan-daan na mga barko nila rito sa ating karagatan. Dapat nga tayo ang magprotesta eh. Ngayon ang titigas ng mukha nila, sila nagpo-protesta sa atin at banta daw sa kanila yung medium range. Hindi naman naabot sa bansa nila yun eh. Paano magiging bantayan sa kanila, di ba? Kahit sa ang anggulo mo tignan, anggulo nila eh. Paano magiging banta sa inyo yun, China? Hindi nga aabot sa bansa nyo yun, napakalayo nyo. Ang may banta kayo dito sa amin dahil andirito yung inyong mga barko sa aming karagatan. Diba? Dapat tayo magprotesta sa kanila niyan eh. Ayon kay Secretary Manalo, temporaryo lamang ang deployment ng mga ito sa Pilipinas. Intermediate range missile, hindi nga aabot sa bansa nila yan eh. Diba? Aabot yan sa mga barko nilang lulusob sa atin, oo. O anong kinakatakot nila? Di wag silang lumusob. Diba? Bata na lang magpapauto sa mga sinasabi nito mga Chekwan to eh. Pinabulaanan din ng kalihim ang una ng sinabi nitong si Chinese Foreign Minister Wang Yi na nagiging destabilizing ang presensya ng mga naturang missile sa Pilipinas. Ang naturang missile system mga kabombo ay ito kung tinatawag na Typhoon Intermediate Range Missile System na unang ginamit sa dalawang joint military drill sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Mayroon itong kakayahan na magpalipad ng Tomahawk Land Attack at SM-6 missile. Una nang sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ang pagdadala ng mga ito sa Pilipinas ay upang tignan kung maaring ibiyahe ang 40 tonelada ng missile system sa pamagitan po yan ng mga sasakyang panghimpapawid. Maalalang sinabi rin ng Philippine Army noon na maaring manatili sa Pilipinas ang naturang missile system habang nagpapatuloy pa rin iyong Salaknib Phase No. 2 na nakatakda pang magtapos sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Tayo ang nahaharap mga tol sa threat. No, tayo ang nahaharap sa panganib dahil ang pagdagsa ng mga barko ng Pilipinas mga tol, ng China dito sa ating karagatan ay tuloy-tuloy. Mababawasan sila pansamantala tapos bigla na naman dadami, 'di ba? Ito nga lang mga tol 'di ba? Binangga ng barko ng China mga tol, yung dalawang barko natin. 'Di ba? Butas parehong sira. O tanong, hindi ba yan banta? Hindi ba yan na babala sa ating seguridad, 'di ba? Gayunpaman, kahit matapos na raw ang naturang pagsasanay ay maaari pa ring magtagal sa Pilipinas ang missile system kung hindi maabot ang layunin ng naturang military training. Samantala, sa ibang balita naman, dyan sa may usapin sa West Philippine Sea, nanindigan ng Philippine Coast Guard na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Iskota Shoal base na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya't may karapatan ang bansa na mag-operate sa naturang lugar nang walang permiso mula sa anumang bansa. Tama. Ginawa ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang naturang pahayag matapos ngang magprotesta ang China
China laban sa matagal na pananatili ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal mula pa noong Abril ng kasalukuyang taon. Makaraan ngang mapaulat ang reclamation activities ng China doon. Ayon pa sa Chinese Foreign Ministry, seryoso umanong nilabag nito ang soberanya ng China at ang Declaration of the Conduct of Parties sa Disputed Waters. Kalokohan ninyo, anong seryosong nilabag ang teritoryo ng China? Eh di parang sinabi nyo na rin nilabag ng UNCLOS ang teritoryo nyo. Eh di para nyo na rin sinabing nilabag ng international law ang teritoryo nyo o ang claim ninyo. Diba? Eh talo nga kayo sa Court of Arbitration eh. Diba talo nga kayo sa talo nga kayo sa korte. Subalit pinuna ni Commodore Tariela ang pahayag na ito ng Chinese Ministry at sinabing ang China ang dapat na tumigil na gawing basihan ang 2002 Declaration dahil hindi nito sinunod kahit isang probisyon ng naturang deklarasyon. Tama. Sa halip, ang China anya ang patuloy na lumalabag sa naturang deklarasyon kung saan pinapadala nito ang pinakamalaking Coast Guard vessels kasama ang napakaraming bilang ng Chinese Maritime Militia na siyang nakakasira sa karagatan at nakakadagdag sa paglala ng tensyon. Kaya tigilan nyo na China ang pagbanggit ng mga kandak-kandak na ganyan dahil unang-una kayo ang may masamang ugali. Ang hilig nyo bumanggit ng mga batas-batas na ganyan kayo naman ang numero unong hindi sumusunod. Inihayag din ni Tariela na ang pagpapadala ng Philippine Coast Guard ng barko sa may Escoda Shoal ay hindi para i-provoke o palalain ang tensyon, ngunit upang protektahan at pangalagaan ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga katubigang ito, partikular na laban sa illegal poachers at mga aktibidad na pumipinsala sa marine environment. Saka iisipin mo napakalabo na magiging provokasyon ang ginagawa ng Pilipinas sa kanila. Kasi number one mga tol, tayo ginagawa natin yung mga aktibidad na yan sa loob ng ating bakuran. So paano yan magiging provokasyon sa kanila mga tol? Isipin nyo nga, kung may mga utak lang sana talaga yung mga pro-China rito sa Pilipinas, may intindihan nila yan no? Ang problema, wala sila nun So tuloy natin. Alright mga sangkay, yung mga kababayan natin ngayon naninilikado Okay, ito na yung balita natin mga tol. at ngayon pinapalikas na nga po sila. Ito ay mula naman to kay Sangkay Janjan, courtesy sa kanya at kasama pala siya rito sa ating panonoorin ngayon. Kaya mga tol, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa kanya pero tingnan natin yung kanyang opinion at kanyang reaction. Nasa 1,000 daw pong mga Pinoy nais magpalikas. Ngayong alert level 3 na doon po sa Lebanon, doon po ito sa Middle East. Alam naman po natin ang nangyayari ngayon mga sangkay sa lugar na yan. Kasi nakisali na rin tong Lebanon. Di naman sila kasali. Nakikisali to Na mayroon pong kaguluhan. No? At ito po ay nagaganap na digmaan mga sangkay. At ngayon, kung hindi makakalikas ito mga kababayan natin, mas maninilikado po ang kanilang buhay. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon ang nais magpalikas ngayong alert level 3 na roon sa gitna ng tumitinding hidwa ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy na nag-aalangan pang lumikas. Nagsimula yan dun sa, alam nyo na kung sino ang kalaban ng Israel, di ba? Tapos sumali tong Lebanon, di ba? Kasi andun yung Hezbollah, mga tol. So, ayun, ito yung mga mga kababayan nating nagtatrabaho dyan. Yung iba, mahigit dekada nang nagtatrabaho dyan. Gusto na nilang lumikas, mga tol. Siyempre, gusto na nilang aanhin mo naman yung sinasahod mo dyan. Kung isang araw, bigla ka na lang di magigising, binagsakan ka na pala ng bomba, di ba? Pero nasa 1,000 daw ang Filipino na nais magpalikas o nais nang umalis. Dahil nasa alert level 3 na mga tol. Imagine mo, yan yung ayaw natin mangyari dito sa ating bansa. Di saan tayo pupunta? Hindi naman tayo tulad ng mga mayayamang politiko dito at mga mayayamang tao na once na nagkagulo rito, pwede silang lumipad papuntang ibang bansa dahil marami silang pera, mayaman sila tayo mga tol, may iiwan tayo rito. Sa ayaw at sa gusto mo, lalabang ka rin, di ba? Tinutukan niya ni Ma'am Gonzales. Grabe, tinan yung lugar na to. Kasunod ng mag-iisang taon ng giyera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Okay. So ayan, hindi pa po kasali dyan yung banta sa Iran. No, mayroon pa pong Iran, mga sangkay. Itong bansang Israel, napapalibutan po itong mga kalaban. Ngayon, syempre maraming Pinoy dyan. Kahit sa Israel, mayroon din po sa Lebanon at saan pa mga bansa dyan sa Middle East. So ngayon at palawa. Yan talaga kasi puntahan ng mga Pilipino, mga tol.
Middle East. Napakarami diyan. ng palawak ang tensyon, hindi po pwedeng manatili sila sa lugar na yan. Mm. Kasi, ang problema niyan, kapag nagsara na po yung airport, Tama. doon po sa Lebanon, ano na po ang kanilang magagawa kapag nangyari yun? Eh di andun na lang mga sangkay, ililikas po sila ng ng mas pahirapan na. So ngayon pa lang sana, makaalis na po sila dyan. Tingnan nyo. Sa pinakahuling pambobomba ng Israel sa southern Lebanon, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata ayon sa Hezbollah. Imagine mo yun nangyayari mga tol. Yan yung mga bagay na kahit sa bangungot ayaw mong mangyari mga tol, kahit sa panaginip, di ba? Imagine mo yung mga casualties, imagine mo yung mga nadadamay na walang kamuwang-muwang, di ba? Dahil sa paglalabanan ng mga matatanda na, mga ewan ko kung anong gustong mangyari nitong mga 'to, 'di ba? Kawawa naman. So yung mga kababayan natin yun ang pangunahing concerns natin diyan eh. Dapat nga talaga mailikas na sila, maiuwi na sila rito sa ating bansa, mga tol. 'Di ba? Tulungan na lang sila ng ating gobyerno. Pero importante kasi mga tol, unang-unang masagip hindi yung hanap buhay nila eh. Yung buhay nila mga tol, yun ang importante at makasama pa nila yung dahilan naman kung bakit sila nandiyan. Siyempre, yung mga pamilya nila rito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya sila nandiyan mga tol dahil siyempre gusto nilang maiahon yung pamilya nila. Pero siyempre, para dun sa pamilya nilang naiwan dito sa Pilipinas, higit sa pera na ipinapadala nila, 'di ba? Yung makita pa ulit makasama pa nila yung mga mahal nila sa buhay, 'di ba? Grabe, no? Kahapon pa inihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 Pinoy roon na Alam nyo guys, ganito po ka tindi ang digmaan. Kaya tayo mga sangkay dito sa Pilipinas, huwag natin pong hihilingin yan. Tama. Kaya minsan naano rin ako sa mga nagko-comment dito, gera na para matapos na 'yan pa. Ay naku po, ewan ko kung anong pumapasok sa isip ninyo mga tol. May mga nababasa po kasi ako sa komento, mga sangkay, na sinasabi nila, Oh, pati siya, pati siya. ang tagal naman po ng digmaan. Oo. Umpisahan na yan, sinasabi po ng ilan. But Diba? remember Diba? guys, kagaya ng nangyayari sa mga bansang ito, hindi magugustuhan yan. Especially Tama. sa panahon natin ngayon na masyado pong advanced ang technology when it comes to defense. So, mas 'Di ba? Kung nahihirapan ka na ngayon sa buhay mo, tayo mga Pilipino, kung nahihirapan na tayo sa taas ng mga bilihin, 'di ba nagrereklamo tayo, 21 pesos, 64 pesos, anong mararating niyan? 90 pesos, kulang 'yan, 'di ba? Ganun tayo mga tol. Pero ano ang mas lalong magiging malala, 'di ba? Kapagka nagsimula ang giyera dito sa Pilipinas laban sa China. O kahit sabihin na natin maraming tumutulong sa atin, kung ano yung nakikita natin, napapanood nating nangyayari sa ibang bansa, puwedeng mangyari dito sa Pilipinas 'yun mga tol, kaya 'wag ninyong hilingin please lang, 'di ba? Oo, nandodo'n tayo mga tol. Kailangan nating palagan yung panggigipit ng China, pero 'wag naman sanang humantong doon sa magdedeklara na tayo ng giyera sa kanila kasi mga tol talagang hindi maganda 'yan. Yung hirap ng buhay natin ngayon mas lalong magiging mahirap 'yun. Mas lalong magiging mahal yung presyo ng mga bilihin, mas lalong babagsak ang, dolyar, ang peso laban sa dolyar, lalong tataas ang krudo. Ang masama pa nun mga tol, mataas na mga bilihin, hindi ka pa ligtas sa mismong bahay mo dahil puwede tayong bagsakan dito. Nakita niyo yung nangyari nung WW2, 'di ba, wasak na wasak ang kamay nilaan mga tol. Imagine niyo yun mga tol, 'di ba? Ay naku. Eto, putulin na natin 'to mga tol, puwede niyo naman 'tong panoorin na lang kay, Sangkay Janjan mga tol para ano rin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, magbigay kayo ng inyong opinyon at ng inyong, reaksyon, comment section sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.